Hello, magandang umaga or hapon or kung kailan ko man may upload to, no. So, pag-usapan natin, hindi ko matiis na magpapakatino na sana ako eh. Regular programming na sana hindi ko lang matiis itong nangyayaring confusion, ano. Subukan natin liwanagin yung tungkol kay Jadera, kay Sir Jadera, yung sa Crime Buster. So ito kasi yung nangyari, no? Kasi nagkaroon ng issue do sa name drop na 'yan. So ganito nangyari, no. Balik tanaw tayo. November 30 may na-mention si FLM na ganito. Ito yung live niya, no, November 30. Play natin. Shoutout po sa inyo. Sa mga taga-barangay ninyo. Sara Kagawad. Tagal. Wait lang ha. Sabi ni Kim Ruiz, shoutout Idol Pandemic Hero, pabati kay Looney Abra at Ron Haley. Kaya ako nag-live, update lang So, kasi so baka ito, nagparinig siya dito eh. Dito sa part na to. hanapin nyo ako, maghapon hindi ako nagpakita, ay medyo busy ako at marami akong inasikaso. Oo. Marami akong inasikaso at ayun. Ah, Kauuwi ko lang ho ng bahay. Mhm. So, in-update ko lang kayo na okay naman ho ako at marami hong nag-aalala at hindi ako nakita maghapon. Naks. Hindi po. Okay lang po ako. Ako'y galing ng Quezon City. Nakipag-meeting ako dyan sa mga grupo ng Crime Buster under the leadership ng aking kaibigan na si Jad Dera. Dito niya unang ni-name drop si Jad Vera. Nakipag-meeting daw siya. Paano marirewind to ng ano? Ako'y galing ng Quezon City. Nakipag-meeting ako dyan sa mga grupo ng Crime Buster under the leadership ng aking kaibigan na si Jad Dera. Oh, di ba? Diyan niya unang ni-name drop yung Jad Vera. Wala namang doon may pake doon eh. Nakipag-meeting siya daw doon sa Quezon City sa grupo ng Crime Buster na kaibigan niya daw na si Jad Vera. Shoutout sa inyong lahat. Diba? Tapos may name drop pa siya. I don't know kung ano. Basta pinapa-shoutout siguro. Ano ganyan. Mhm. Yun na lang muna, no? Yun yung konteksto. Nag-name drop siya noon, November 30. November 30, kailan yun? Linggo ba yun? Oo, linggo. Sinoutout niya yung, excuse me ha, allergic kasi dami akong pusa eh. Sinoutout niya yung Jad Vera. Now, hindi naman pinapansin yan. Hindi naman pinapansin pag name drop na yan. Kasi alam naman natin yung, alam naman natin yung ah ugali nito ni Sir Norman Mangusin pagka nag-name drop. Diba? Ang dami nang ni-name drop niyan eh. Now, hindi pinapansin, meron ngayong nag-PM kay nag-PM kay Attorney Savvy. Ito yung nasa PM. Nag-PM kay ito. Saan ba yun? Ito yung pini-PM. From a certain Bob Robertson ang name. Diba? Dasabi Filipino lawyer, good morning. Inform ko lang po sa inyo na yung shoutout ni Norman Gusgusin sa meeting niya sa Crime Buster na ang leader daw ay si Jad Dera. Si Jad Dera ay isang maimpluwensyang kriminal. Labas-pasok sa kulungan, sangkot sa kaso ni Senator De Lima. Kung totoong nakipag-usap siya doon sa taong yon, baka nanganib ang buhay ni Boss MG. Sana po ma-background check nyo kung nakalaya na bla 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 bla. So,
may nag-PM kay ano, ngayon bina-crown check, no? Bina-crown check ngayon ni attorney ah attorney Sabi. So may ginamit niya yung contacts niya. Kakausapin niya daw si good afternoon sir, gusto ko lang sana i-verify if kilala ni Jad si Norman Mangusin. Ginagamit kasi ang pangalan sa pananakot, baka pwedeng iparating nyo kay Jad. Dati akong associate sa firm, Attorney Arpalad. Salamat. So, mukhang nakaka-relate si Jad Dera doon. Ngayon, nakausap niya si Jad Dera. Ito yung sinabi ni Jad Dera. Di ba? Ito naman yung, parang Facebook ni Jose something something yung name eh. Sabi ganun dito, sir, may tatanong sana ako, related po ba kayo kay FLM Norman Mangusin? Nini-name drop po kasi kayo, mga 2 times na, pati yung crime buster na grupo nyo, nadadamay sa pagpapasikat niya. Close po ba kayo or in-approach po ba kayo nito sa gagamiting pangalan nyo? Sabing ganun ni Jad Dera, may nagsabi na sa akin, nagpa-selfie sa akin, miyembro raw namin sa Bulacan po, attorney. 'Di ba? May nagpa-selfie daw. Na nagkakalat na miyembro daw nila sa Bulacan. So, ito yung sinasabing nung una, akala ko na nagpa-selfie, yung nagpa-picture. 'Di ba? Yung pala, ito yung kasi ang weirdo nito eh. Itong video na to eh, kung ipi-play nyo, ito yung video na yan. Ikaw, dapat ka ba takot sa mga pinaggagawa mo? Mahilig kang mag-drop ng pangalan. Ikaw ang nag-drop nun, men eh. Wala naman kami idea kung sino yun until such time na shoutout mo dyan. Binabaliktad mo na naman yung yung kampo ni MG. Na wala naman kami idea kung sino yung Jad Dera na yan eh. Wala namang idea sila na alam nila, kilala nila kung sino yon kasi nga kilala nga daw di umano na do sa kaso ni Senator Laila de Lima, 'di ba? Pero wala yan sa usapan until shoutout mo na at may nag-PM na nanganganib ang buhay, 'di ba? Natural na tuklasin. So yung selfie na tinutukoy, ito pala. Nagdadrop ka ng pangalan na hindi mo kilala yung tao. Oh. Gusto mo ko makita kung gaano ako kamahal ng kaibigan ko? 'Di ba? Ini-emphasize mo dito kung gaano ka, parang special na special ka kay Jad Dera. 'Di ba? Pero ang nakalagay kasi dito sa convo, may nagsabi na sa akin, nagpa-selfie sa akin, miyembro raw namin sa Bulacan, nagpakilala. 'Di ba? Tapos ang sabi pa nga dito bandang huli, salamat na rin at nagulat nga ako dahil lang sa selfie makukulong ako ulit. Ikaw ang nandamay doon sa tao. Ito yung pinagmamalaki mong selfie na sinabi ni Sir Jad Dera na nagpagawa lang daw sa kanya. Ito yun Ito, tingnan mo. Kapapadala lang nito. Hihintayin ako. Steve, sinend ko na siya. Abangan kita sa Sabado pare, ako ko 16. Sinend ko na siya address. Magsalitahan na din doon pare para pagtakbo mo senador. Para ayos na pare. Di ba? Nagpagawa daw ng selfie. Yung tinutungan ng selfie, ito yung selfie video. Na kung tutuusin, nung una napanood ko na, nawiwirduhan ako, imi-message ka lang, bakit kailangan naka-video? Di ba? Ba't kailangan naka-video? Yung pala, gagamitin mo yan na pang flash dun sa sa video mo na, ito, si Jad Dera mismo, inaabangan ako doon. Kasi nga, pupunta ka doon eh. Tsaka nagpakilala kang miyembro. Di ba? Parang ikaw, nagpakilala kang miyembro ng ACRO. Siyempre, brotherhood nila yan. Kung miyembro ka dyan, pagbibigyan ka talaga niyan. Di ba? Ikaw ang nag-involve dyan sa tao. Wala namang may, dyan, out of nowhere, hinugot sa hangin yan. Ikaw ang nag-name drop dyan. Tapos ito pa yung nakakatawa mga men,
biglang ano, saan na ba yun? Sinave ko yung ano nun eh. Yung video. Paano ba ipakita yung save dito? Doon sa grupo ni MG, may video yan na ito. Wait lang ha. Ito na naman, tinawagan niya ng live yung ano, yung Jadera. Na bagal naman. Sorry ha, pa-wait lang ng konti. Mabagal yung internet ko eh. Ang kulit nitong ano kasi ni FLM eh. Siya yung nag-name drop do sa tao, tapos ito. Ito ay in-upload sa sa isang group. Pare, naka-live ka pare. Nasa live ako pare. May tatanong lang ako pare. Pare, may tatanong lang ako. Kahapon, maghapon tayo magkasama. Tama pare? Pare, may tatanong lang ako kasi. Meron ba ano ba yung pinag-usapan natin kahapon pare? Tungkol saan ba yung pinag-usapan natin kahapon? Ang pinag-usapan natin sa darating na December 7, yung tutulungan natin na mga batang may hydrocephalus, may cancer na... Pare, medyo ilayo... cancer patient. Pare, medyo ilayo mo nga yung mukha mo sa ano para makita lang ng viewers ko na ikaw ang kausap ko. Yan. Okay, pare. Ano yung pinag-usapan natin, pare? Yung mga tutulungan natin sa darating na December 7, yung cancer patients, tapos mga batang may hydrocephalus. Okay. Bahayang punan ng bata at matanda. Yun, pare, bakit? Kasi pare... 'Di ba? Yun lang naman pala ang pinag-usapan nyo eh. Tapos biglang mag-shoutout ka, tapos 'di ba? Alam mo 'yun? Yun lang naman pala, gumawa ka ng paraan para mapadikit ka diyan, para maipakita mo sa amin na may connection ka. Yun naman lang pala yung pinag-usapan nyo doon sa meeting na 'yon. Tapos ngayon, ang isusumbong mo dito, ang may lumabas kasing post, pinorward ng isang bata mo sa akin na sinasabi ni Makagago na ginagamit daw kita para takutin siya. Pare, may pinag-usapan ba tayong Makagago kahapon? Kututsi, wala naman talaga kayong pinag-usapan nun. Kasi sometimes kasi, may mga totoong, ganito kasi nagwo-work yan, ano. Sometimes meron kayong pinapag-usapan, minsan pinapalitaw mong meron. Hindi mo naman direct na sinasabi, katulad nun shoutout ko yung kaibigan ko si Jadera. Walang pumapansin nun. Bigla may magpi-PM na lang sa kampo ni MG na, oy, kilala nyo ba yan si Jadera? Parang on purpose, i-explain yung pagkaka-shoutout mo para makuha yung message. Tapos pagka na-call out ka, bigla nyong itatanggi na, oy, wala kaming pinag-usapan. Ang pinag-usapan, yun lang naman pala ang pinag-usapan nyo eh. Ba't binibig deal mo pa yan? At ba't kailangang i-name drop nyo yan? I-name drop mo pa yan? Ba't kailangang ipangalandakan mo pa sa tao na nakausap mo yan nung linggo? Kung ang gagawin nyo lang naman pala ay charity, hindi mo pa diniretso yan, may charity kasi kaming gagawin. Hindi eh. Nagbibigay ka ng nagbibigay ka ng hint sa tao na may something. Kahit wala naman. Kasi sometimes kinukubli mo yung real reason eh. Katulad nun 'di ba? Nagpapakita ka ng mga picture na kasama mo si Imelda Marcos. 'Di ba? Hindi naman natin alam kung paano ka nakapagpa-picture kay Imelda Marcos eh. Tapos ikikwento mo, may kinalaman ka na doon sa pamilya. Sanay kasi ang tao sa ganon. Kaya every time na, tapos ngayon, nang parang nabubuking na, parang nagagamit mo na si Jadera, biglang binidyo call mo, pinalitaw mo yung tunay na pinag-usapan nyo para iiwas na naman yung issue. Na kung tutuusin yun talaga yung issue. Ang purpose mo yan, iyabang mo, nakaganon mo yan. Kasi ganun kasi nag-i-start yung kwento. Pag nagkaroon ka ng interaction sa isang tao, automatic, may istorya nang nabubuo doon. 'Di ba? Yun kasi yung nangyayari doon eh.
Okay, anyway, proceed tayo do sa next ano. Actually, na-record ko na to eh. Medyo pinutol ko yung unang part ng video at nire-record ko ulit na mas mauunawaan nyo yung konteksto. Kasi sa totoo lang, may intention kasi na ano, na napaguluhin yung sitwasyon. 'Di ba? May intention na paguluhin yung sitwasyon eh. Na binabaliktad na yung kabila pa daw yung nag-name drop, 'di ba? Ang gulo. Anyway, next topic. Next video. So ito na naman. Kahapon di umano merong in-interview si Sir Norman Mangusin. Pakinggan natin 'to, no. 'Di ba? Bombay yan? Balat na lang. Bombay, support siya Bombay na yan eh. Grabe ka naman. Ay, Pag-agitas. Bombay na lubot, pag ka magtago sa sekretary mong binaba eh. Grabe. Hindi na ba tapos siya tibo. Boss, sabi niya. Boss, FLM, magandang araw. Totoo po ba, boss? Ayun. Ayan. Ayan. Sabi niya, boss, hindi totoo yan kasi naka-face mask yan. Kumbaga, gawa-gawa mo lang yan. Hayaan mo nandito to. Basta kilala mo ako, makagago. Eto. Owa, last message mo sa kanya. At mamaya na natin to pag-usapan. Last message mo kay Makagago. Makagago. Sabihin mo na hindi totoo, di ba sabi mo, tuta ako ni FLM. Papanindigan ko na ngayon yung sinasabi mo. Hindi ako tuta ni FLM. Pitbull ako ni FLM. Tandaan mo yan. Ingat ka palagi, baka siyak Ano malinang yung ka. gusto mo na bakit nagkaroon ka ng hinanakit sa kanya? Sabihin mo na. Ikaw, yung mga walang taong kinalaman, wag mo idamay. Yung mga taong hindi naman kasali sa gulo natin nun, wag mo idamay kasi mga nananahimik na yan. Ingat ka na lang, kung ano man mangyayari sa'yo, wala na kaming kinalaman doon. Basta sinasabi ko lang sa'yo lagi, na kahit tinarantado mo kami, kahit ginagago-gago mo kami, di namin sisirain yung karir namin para sa isang katulad mong supot. Patuloy ka muna. Ay, sapot ba? May Bombay pa rin patuloy. Ang babaw nung ano nila, no? Ang babaw nung uri ng pakikipaglaban nila, yung support, binabae. Ano yun, di ba? Parang ang babaw. Walang parang pambata yung banatan eh. Yun lang, boss. Pero, ibig sabihin, kahapon hindi kanya nilabas. Wala kang bayag kasi. Pero alam niya na sinugod mo siya. Siyempre. Wala kang bayag, makagago. Shout out mo na rin yung guard na pumasag ng cellphone mo. Oy, Torre. SG Torre, shoutout sa'yo ha. Di na kita siningil. Sensya ka na rin ha. Alang iya kasi sumagot eh. Parang hindi sila na. Anyway, so ito, di umano daw, may kinwento kay tungkol kay MG na ginawang masama, di umano, no? Parang, dito hindi ko nakukuha yung yung logic nito. Let's say, kakampi ako sa inyo. Sige. Let's say, totoo yan, Totoo yung kwento mo. Ano ngayon kung lalapit ka kay FLM? I mean, may magagawa ba si FLM para ipagtanggol ka? Hindi, tinatanong ko lang ha. Ano yung naramdaman mo para magkaroon ka ng pangangailangan na pumunta ka kay FLM? Mapoprotektahan ka ba ni FLM? Madidepensahan ka ba ni FLM? Diba? Madidepensahan ka ba? Doon pa lang malalaman mo na Kasi naguguluhan ako eh. Si FLM nga hindi na alam kung paano ipagtatanggol ang sarili niya eh. Tapos, diyan ka pa hihingi ng tulong. Paano ka maipagtatanggol niyan, man? Naiintindihan ko parang katulad nung isang yung si Ghetto something, yung sinabi kay Puginius naman. Naiintindihan ko halimbawa nagsumbong ka sa pulis o kay Tulpo man lang, no?
Or ikaw mismo gumawa ng vlog mo sa sarili mo na, MG, ako yung tinarantado mo dati. Pero ilalapit ka dyan kay FLM, para saan? Doon pa nga lang alam mo na yung motibo nun eh. Para magkaroon ng kakampi to si FLM eh. Dahil kung ang gusto mo, makaganti kay Makagago, hindi wise na lumapit ka kay FLM. Dahil si FLM hindi niya kayang kayang ipagtanggol ang sarili niya. Parang ang nangyayari, ikaw na humihingi ng hustisya kay Makagago, humihingi ng protection sa isang taong hindi mapagtanggol ang sarili niya. Dahil kawawa din siya kay Makagago, parehas lang kayo eh. Anong advantage ang makukuha niyo sa isa't isa? Comfort? May kakampi na? Illogical, di ba? Illogical to men eh. Tapos, ayun, hindi nagtagal, gumana yung spider sense ni Food Genius. Nakilala ka na. Pero ito yung mga pinagsasabi mo, men eh. Ito halata mong scripted ito. Ito yung upload ni Nabobong Kabataan. Tingnan mo dito, mali-mali na kayo dito eh. Medyo baka mamaya magalit sa'yo si Makagago, ha? Wala akong pakialam sa galit niya. Hindi niya yung galit ko pag nag-visit na ako sa kanya. Yung complete name mo daw, Joshua. Marasigan. Joshua Marasigan daw yun. So, unang-una, ano pangalan mo? Ako si Joshua Ray Ramirez. Yung unang pangalan, Joshua Ray Ramirez. Joshua Ray Ramirez. Ako si Joshua Ray Ramirez. Pero kanina, Joshua Marasigan. Joshua Ray Ramirez. Joshua Ray Ramirez. Okay. Meron ka bang personal na engagement kay Si Makagago. Alam ba yan? okay, sandali. Mamaya tayo dumako sa ganyan. Meanwhile, Yung complete name mo daw, Joshua. Marasigan. Di ba, paiba-iba nung paiba-iba nung sinasabi min eh. Di ba? Kailan ba magtatama yung yung gagawin nyo? Di ba kayo nahihiya niyan, men? Alam mo, sa totoo lang, ibinibigay ko na po yung yung pagdududa ko, itatapon ko na sa sa bintana. Hindi ko na let's say, totoo itong sinasabi nito. Sige, totoong inapik ka ni Makagago, galit ka kay Makagago, kayong dalawa. Ano na next? Ano na? Ano na yung gagawin nyo ngayon? Ano nang gagawin nyo ngayon? Dahil, okay, inapik ka ni Makagago, winalanghiya ka. Tapos lumapit ka ngayon kay FLM. Ano yung next? Ano yung ine-expect nyo na mangyayari dito? Ano yung damage na magagawa nitong video nyo kay Makagago? Help me understand, Yung mga nakakaalam, paki-comment nga sa baba. 'Di ba? Tinanggap ko ng totoo. Anong magagawa nito? Wala, 'di ba? Wala naman eh. Then ito si Food Genius. Yun, nalaman na yung details mo. Pero may nagsasabing na baka daw iba, pero ayan na-post na ni Joshua Avicilia Friel daw. Nako, yari ka patuloy. Siguraduhin mong sasaluhin ka ni Norman Gusgusin ha. Lahat ng sinabi mo ay pangkulungan yan. Wala kang patunay. Norman, very good ka. Lahat ng dumidikit or didikit sa'yo, minamalas. Di ba, men? Ano ba? May record ka na pala, Ayan, Ito yan si Joshua Dakilang magnanakaw dito sa Valenzuela. Sakto kayo magsama, parehas kayong magpag-imbento ng mga nakilala ka rin ng netizens eh. Diba? Anyway, pero malay mo, hindi siya yan. Siya ba yan? Kasi doon sa nakita kong post, parang may tumututol eh. Now, ito naman ngayon, biglang kumambyo naman ito si Sir Norman Culaong, sabi dito.
ang pagpunta ng taong yan ay may record sa lahat ng gwardiya sa magkabilang subdivision. Bago yan nakapasok dito, naawa lang ako at pinagbigyan ko kung ano ang kanyang kahilingan. Maliban doon, wala na akong kinalaman sa kanya. Pinakain at binigyan ng panggasolina. Kung ano man ang kwento niya tungkol kay Makagatas, siya lang ang nakakaalam. Iniwan sa ere. Dahil alam na makakasuhan. Ano ba yan, man? Ano ba? Kaya nga the best, Sir Norman Mangusin, ang pinaka the best, zipper ang bibig. Kung hindi makaka-damage kay MG, yung gagawin, wag gawin. Kasi alam mo, ito mga ginagawa nyo, superficial na lang ito eh. Yung labang pang-asara na lang to eh. Walang long term na maidudulot itong ginagawa nyo. Oo, pwedeng pwedeng panglaban nyo sa asaran, pero hindi na asaran ang laban ngayon eh. Tanda naman na natin, tapos ganyan pa tayo mag-isip? Ano ba? Baka akala mo, biruan pa rin ito, men. Kaya minsan may mga nagsasabi na baka mamaya scripted tong Kasi ang bababaw ng bitaw eh. Pero mag-i-interview doon, ang i-interviewin niya, walang bayag yan, walang Anong value nun, men? Bakla yan, binabaiyan si Makagago. Anong value nun? Wala. Walang value. Okay lang sana kung i-expose mo yung mga mabibigat eh. Alam mo ba yan, si Makagago, yan ang isa sa mga, example lang to ha, isa yan sa mga top drug lords, di ba? Okay sana kung ganun eh. Pero yung, yan si Makagago, nakaaway namin yan, walang bayag eh. Walang, ano ba? Masakit ang ulo ko eh. Itong mga to naman, gustong panoorin itong mga ganun. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.